Doon pa rin sa unang Samuel, no? Sa kabanatang 10, talatang 17 hanggang 27, yan ang naka-schedule sa gabi ito. Ang ating subaybayan para sa pagbasa ng mga nasabing talata ay Brother Ramon sa Batangas, Bundok. Aklat ng unang Samuel, kabanatang 10, talatang 17 hanggang 27. At tinipon Samuel ang bayan kay Jehovah sa Mispa, at sinabi sa mga anak ni Israel, ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel. Ako ang nag-ahon sa Israel mula sa Ehipto at nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Ehipto at mula sa kamay ng lahat ng mga kaharian na sumisiid sa inyo. Ngunit kayo, ngayon ay itinakwil ninyo ang inyong Diyos na tagapagligtas sa inyo mula sa lahat ng inyong mga kasamaan at ng inyong mga kabagabagan. At sinabi ninyo, hindi, kundi isang hari ang dapat mong nilagay sa amin. Ngayon nga ay tumindig kayo sa harap ni Jehovah ayon sa inyong mga tribo at ayon sa inyong mga libo-libo. Sa gayon ay pinalapit ni Samuel ang lahat ng tribo ng Israel at ang tribo ni Benjamin ang napili. Pagkatapos ay pinalapit niya ang tribo ni Benjamin ayon sa mga pamilya nito at ang pamilya ng mga matrita ang napili. Nang dakong muli ay si Saul na anak ni Kis ang napili at hinanap nila siya at hindi siya nasumpungan. Kaya nagtanong pa sila kay Jehovah, pumarito na ba ang lalaki? Dito ay sinabi ni Jehovah, narito siya, nakatago sa mga daladalahan. Sa gayon ay tumakbo sila at kinuha siya mula roon. Nang tumindig siya sa gitna ng bayan, siya ay mas matangkad kaysa sa lahat ng iba pa sa bayan. Mula sa kanyang mga balikat, pataas. Pagkatapos ay sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo ang isa na pinili ni Jehovah na walang sino man ang tulad niya sa gitna ng buong bayan? At ang buong bayan ay nagsimulang sumigaw at magsabi, mabuhay ang hari! Nang magkagayon ay sinalita ni Samuel sa bayan ang tungkol sa ukulang nararapat sa pagkahari at isinulat iyon sa isang aklat at inilagay iyon sa harap ni Jehovah. Pagkatapos ay pinayaan ni Samuel ang buong bayan, ang bawat isa sa kanya-kanyang bahay. Kung tungkol kay Saul, siya ay umuwi sa kanyang tahanan sa Gibea at ang magigiting na lalaki na kinilos ng Diyos ang puso ay yung maong kasama niya. Kung tungkol sa mga walang kabuluhang lalaki, sinabi nila, paano tayo ililigtas ng isang ito? Sa gayon ay hinamak nila siya at hindi sila nagdala ng anumang kaloob sa kanya. Ngunit nanatili siyang gaya ng isa na di makapagsalita. Maraming salamat kapatid na Ramon sa iyong mahusay na paraan ng pagbabasa. Ikaw ay aking sinubaybayan dito sa Aralin 9, no? Pagbabago-bago ng tono ng boses. Mahalaga yan, kapatid, no? Kapag tayo ay nagsasalita o mayroong binabasa. Sabi sa aking aklat na makinabang, kapag ikaw ay nagsasalita na isa lamang yung tono ng boses, parang ikaw ay nakikinig sa isang musika na isa lang yung tono ng nota. Hindi magandang pakinggan yan, di ba? Pero kapag bago-bago yung tono ng boses natin, nakakaakit, nakakaantig ng damdamin at ng interest. Ganun siya, no? Parang sa dahil may dialogue sa binabasa niyang text. So dapat baguhin niya rin, no? Para maging buhay na buhay ang kanyang binabasa. Husay, no? Tsaka pansin mo rin na mahusay yung posing mo. May mga gat lang ako nakita doon sa text na binasa mo. Humihinto ka ng ilang sandali. So para sa pag-dinig mo. Kaya mahusay, no? Ang ginawa mo sa iyong mga. Maraming salamat, Brother Ramon, sa iyong